Ah, ako po'y nagagalak 'no, makita kayong muli. Okay, parang napakalayo ng Doha sa Alcor. Salamat sa Panginoon sa kanyang biyaya at tunay nga na yun, may timer tayo. Salamat sa Panginoon, hallelujah. Mga kapatid, sa umaga pong ito 'no, excited po ba tayo? Lahat po tayo excited at, patuloy nating, aralin, ang salita ng Panginoon. Patuloy tayong sumuko, patuloy tayong lumago. Okay? Sabi nga, dapat ang Kristiyano pasulong, hindi paurong. Ayun, lahat ng Kristiyano pasulong, hindi lang flat, paangat. Okay? Pasulong tayo pero paangat. Amen? Sa umaga pong ito, inaanyahan ko ang bawat isa tayo po lahat ay tumayo. Hallelujah! At manalangin. Dakilang Diyos na mapangyarihan sa lahat, maraming salamat o Panginoon. Maraming salamat o Diyos sa kalakasan. Salamat o Diyos sa kalusugan. Salamat o Diyos sa buhay na inyong pinagkaloob sa amin, Lord God. Lord, sa umaga pong ito kami lumalapit sa iyo. Patuloy mo kami linisin o Diyos sa lahat ng pagkakasalang aming nagawa. Cleanse us, Lord, with your holy and precious blood and forgive us for all the sins we've done, Panginoon. Lord, dalayan ko po o Diyos, Banal na Espiritu, patuloy na ikaw magturo sa amin. Turuan mo kami ng iyong mga salita. Patuloy mo kaming baguhin ayon, Panginoon, sa wangis ng aming Panginoong Yesus. Dalayan ko po o Diyos, patuloy mo kaming puspusin ng iyong Banal na Espiritu o Diyos at palakasin, Panginoon, na magawa namin, Panginoon, ang nais mo, ang kalooban mo sa aming buhay. Lord, sa umagang ito o Diyos, buksan mo po, Panginoon, ang aming puso't isipan. Lord, anything, Lord God, that hinders us to listen to your word, to worship you, Lord, we rebuke it in the name of Jesus. Cover this place, Lord, with your holy and precious blood. Holy Spirit, we welcome you in this place. Continue to fill us. Change us, Lord God. And dalayan ko po, O Diyos, patuloy kaming lumago sa iyong mga salita. Mas makilala ka namin, Panginoon. Patuloy mo kayong baguhin. Banal na Espiritu. And we continue to surrender everything to you this morning. All these things, Lord, we pray in the mighty name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. Hallelujah. Pwede na po tayong umupo. So, ang ating pong tema this month is transform for His glory. Okay? Ang mga Kristiyano, tayo pong mga Kristiyano, no, lahat po tayo ay nasa journey. Pag sinabi mo journey, naglalakbay. Pero ang paglalakbay dapat ng Kristiyano, hindi lang patag. Okay? Dapat paangat. Pabanal ng pabanal. Bakit pabanal ng pabanal? Dahil ang Diyos ay banal, we are called to be holy. Parang tahimik po lahat. Amen. At tayo po ay maglalakbay at patuloy na maglalakbay. The ongoing journey of transformation. Pag sinabi mo ongoing, present. Tama po? Tayong lahat po na kumilala at nanampalataya sa Panginoong Jesucristo, na may personal na relasyon sa Panginoong Jesus, lahat po tayo ay nasa process ng tinatawag na progressive sanctification. Okay? We are transformed day by day by the Holy Spirit. Amen? It is a good thing? Yes. And napakaganda po dahil kinuha ko po ang ating main text. Okay, sabi po dito, but we all, with unveiled face, beholding as in a mirror the glory of the Lord, are being transformed in the same image from glory to glory, just as by the Spirit of the Lord. Amen. So yan po, sa Tagalog, sabi po dito, at ngayong naalis na ang talukbong, nagniningning sa ating mga mukha ang kaluwalhatian ng Panginoon. At ang kaluwalhatiang iyan ay nagmumula sa Panginoon na siyang Espiritu ang siyang magbabago sa atin mula sa isang antas ng kaluwalhatian hanggang tayo'y maging kalarawan niya. Amen? So lahat po tayo, wala pa po tayo dun sa final stage. Amen? Nandun pa lang tayo sa middle stage. Okay? Hallelujah. Ang mga taga-Korinto po, no, meron din po silang, the Church of Corinth, ay meron din silang mga challenges. Okay? Ang tao, kung minsan, ang iniisip niya, saan kaya ako pupunta?
na church. Yung perfect na church. Okay? Wala pong perfect na church. Okay? Alam niyo po kung saan ang perfect na church? Kapag nandun na po tayo sa heaven. Amen? Yun po ang katotohanan. Tapos, ang tao, pagka particular siya sa church, dapat hindi dun sa church ka nakatingin. Nakatingin ka kay Kristo. Kung saan ka nag-church ngayon, dun ka lumago. Parang isang pag tinanim, dapat dun ka mamunga. Amen? So wag kang hindi tayo dapat maging grasshopper. Alam mo yun, talon ng talon? Ha? Church hopping. Okay. Hindi church shopping, ha? Church hopping. Ang mga taga-Korinto po, no? Sila po ay sa church is meron silang immorality and idolatry. Okay? Sa buhay ng Kristiyano, ang tinuturo po ng salita ng Panginoon, tayo po ay lumakad na may kabanalan. Amen? So, hindi po yun madali. Sino nagsabi ng madali? Wala pong madali. Pero sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, posible. Siya po ang magbabago sa atin. Our part is to surrender. Okay? Mahilig ba tayo sa surrender? Kapag hindi ka pa Kristiyano, hindi ka mahilig surrender. That's the truth. Lumalaban ka eh. Ayaw mo ng surrender. Bakit? May free will eh. But when we become child of God, we surrender to our Father. Lord, let your will be done. Amen? So ito po makikita natin, no? Even dun sa kanilang nagkakaroon pa sila ng, alam mo yun, yung brothers ay nagkakaroon sila ng dumaabot pa sa korte. Yung kanilang demandahan pa. Wala naman dito po sa church, no? Wala naman pong ganon. Hallelujah. Napakahalaga po, mga kapatid, sa atin bilang mga Kristiyano, na tayo ay patuloy na nagpapasakop sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Amen? Hallelujah. Ito po ang katayuan ng tao kapag wala siya sa Panginoong Hesus. Amen? Naniniwala po ba kayo dyan? Ang tao, ang katayuan niya siya ay spiritually dead. Pag sinabi mong spiritually dead, okay? Pinag-aaralan po natin last month yan. Okay? Spiritually dead, siya po ay merong tinatawag na separation. Nakaseparate ka sa Panginoon. Kaya nga, di ba pag in-invite natin yung unbelievers, ang hirap. Anong sabihin nila? Susunog ako dyan. Okay? Mapapaso ako dyan. Okay? Masyadong banal yan. Dahil may tinatawag na kasalanan. Amen? So, lahat po tayo. Walang exemption. Lahat po tayo. At salamat sa Panginoong Hesus, siya po ang namatay para sa ating mga kasalanan. Amen? Yun po yung good news. At ang kagandahan doon, He unite us and restored us through the blood of Christ. Amen? Yan po yung ating pinag-aralan. Amen? So review lang po yan. And punta na po tayo sa ating main event na sinasabi. Number one, reflecting the glory of Christ. Kulang reflecting the glory of Christ. Okay? Say po dito, but we all, with unveiled face, beholding as in a mirror, the glory of the Lord. Ngayon mga kapatid, sa Tagalog, nagniningning sa ating mga mukha ang kaluwalhatian ng Panginoon. Kapag ikaw ngayon tumingin sa mirror, okay? Lahat po tayo tumitingin sa mirror, di ba? Sino po ang hindi tumingin sa mirror nung siya po ay pumunta ngayong araw? Taas ang kamay. Lahat po tayo tumingin. O baka may something, di ba? Siyempre gusto natin maging presentable. Amen? Totoo po. Mga kapatid, nakakalungkot kasi may mga Kristiyano hindi talaga tumitingin sa mirror. Okay? Hindi sila tumitingin sa Panginoong Hesus. Hindi sila nagbabasa ng salita ng Panginoon. When we see, ito yung salita ng Panginoon eh. At kaya, ang hirap sa atin, lumapit sa Panginoon o sumunod sa Panginoon kasi hindi natin alam kanyang mga salita. When we see the mirror, kawangis ko na ba ang Panginoong Hesus? Amen? Yun yung question dun eh. Mga kapatid, the more we look sa Panginoong Hesus, the more yung radiance siya. Alam mo yung radiance? Yung sinag. Okay? Yung sinag niya, it will bounce to us, it will bounce to the world. Yung ilaw po ba natin, kumusta? Kumusta po ang ilaw nating mga Kristiyano? Nag-iilaw po ba tayo? Nagbabounce ba yung reflection ni Jesus?
nung mga bata tayo, nung mga bata po ba kayo, naranasan nyo yung maliit na mirror? Tapos ginaganon-ganon nyo? Okay? Di ba? Tapos yung araw, halimbawa, may kaaway ka, ang gagawin mo, sisinagin mo. Okay? Okay, para masilaw siya. Okay? Ganun ang mga bata eh. Amen? Intentional. Tama po, di ba? Intentional. Sa atin, bilang mga Kristiyano, dapat po intentional din tayo. Intentional tayo sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Sa paglapit sa Panginoon. Bakit? Kailangan natin mas makilala ang Panginoon. The more na mas nakikilala mo ang Panginoon, the more mo siyang maisishare. Tama? Halimbawa, let's say, si bro. Paano ko siya makikilala kung hindi ko siya magiging kaibigan, magiging close? Tama po? Ang hirap ipakilala ang isang tao kapag hindi mo kilala. Baka kasi magkamali ka. Di ba? Sa atin bilang mga Kristiyano, bakit kadalasan tumatagal na ang Kristiyano pero ayaw pa rin mag-share? May question. Aray ko. Kasi hindi natin talaga malalim na kilala ang Panginoon. Amen? At hindi natin pinapractice yung pag-share. Unahin po natin, ipanalangin sila. Amen? Okay. Lahat po ba tayo nakaranas na ng 3 minutes? Tawag doon? Gospel sharing? Okay? Hallelujah, palakpakan natin ang Lord. Ang isang bagay na hindi mo ginagamit, any skills, any talent, pag hindi mo yung ginamit, anong mangyayari? Kakalawangin, pastor. Kakalawangin. Dati matalim yan, kapag tinambak mo yan, kakalawangin yan, pupurol na yan. Kaya pagka initak mo yan, halimbawa itak, pag tinaga mo yan, babalik lang yun. Bakit? Mapurol eh. Hindi mo ginagamit. Mga kapatid, lahat tayo may mga talentong binigay ang Panginoon. Gamitin natin. Amen? Isa po sa mga inutos ng Panginoon, go and make disciples. Share His word. At magre-reflect sa atin, yung buhay natin, magre-reflect sa iba. Kasi, sila na yung makakakita nun eh. Amen? So, the more we look at the Lord, Jesus Christ, sabi nga, di ba, salita ng Panginoon, fix our eyes on looking sa Panginoong Yesus. Kadalasan sa Kristiyano, ang daming tinitignan eh. Okay? Tinignan si kapatid. Tapos na-open. Di ba? Pagtingin, imbis na ipanalangin mo eh. You need to forgive. Kung na-open ka, forgive. Imbis na ipanalangin mo, kumuha ka pa ng ang tawag doon? Yung baker. Ano sabihin mo? Si bro, ganito. Umahalat na ngayon. Si bro, ganun. Okay? Wag po ganun. It will create division in the church. Hindi po tayo nagdadagdag ng para lumakas yung apoy. Ano pong dapat ginagawa natin? Pinapatay yung apoy. Sa buhay natin, mga Kristiyano. Example, sa trabaho. Paano tayo nagniningning? How we reflect si Jesus sa buhay natin. Kapag halimbawa, binigyan ka ng trabaho, yun, sabi nga ni Sis kanina eh. Ang daming trabaho ng anak. Kapag overloaded ka na, ang tendency magre-reflect ka. Tama? You reflect, dalawang bagay po yan. Either, susulong ka, magalit ka rin, at sabihin mo, too much, my friend. Okay? At magagalit ka, magsasabog kayo. Magtutugma talaga kayo para kayong mga manok nun. Pero dahil Kristiyano ka, dun yung isang bagay na pwede kang tumahimik and take a step and close your eyes and ask God, Lord, help me. Amen? That's how we submit dun sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Napakahalaga po nun, mga kapatid. Hindi tayo magiging ilaw kapag ang Panginoong Hesus di nakita sa buhay natin. Sabi ng salita ng Panginoon, tayo ay parang sulat. Sino ang nakakabasa? Yung mga kasamahan natin. Kahit na anong share mo sa kanila, kung hindi nakikita sa buhay mo, wala. It will just come to something. Waste, yes. Totoo po yun. Kaya napakahalaga yung ilaw.
Yung mga bata, di ba, may kanta sila, mumunting ilaw ko, papaliwanagin. Tapos papaliwanagin. Tapos lalakasan pa nila yon. Isigaw sila, papaliwanagin. How about us? Kumusta po yung ating ilaw? Walang iba kundi ang Panginoong Yesus. He is the great source of light. Wala pong iba. Hindi po pwedeng sabihin na gusto kong lumiwanag, no. As we grow in holiness, becoming more like Jesus, our lives become mirrors reflecting God's glory to everyone around us. Amen? Yun po yung katotohanan. Yung glory ng Panginoon ay makikita nila. Ang sarap nung ikaw ay nagiging pagpapala, hindi pagpaparusa sa kanila. Amen? Yung pag nakita kanila, hindi sila lumalayo. Amen? May nakita na ba kayo nung ganon? Okay? Ay, lumalayo. Yung pag nakita ka, malayo pa lang eh. Actually, anino mo pangalan siguro. Lumalayo na yung tao. Hindi po ganon. Okay? Napakahalaga. Yun, jellyfish, sabi ni Pastor. Huwag tayong ganon. Bakit? Dahil tayo ay mga anak ng Diyos, mamuhay tayo ng ayon sa kalooban ng Panginoon. Amen? Katulad ng Panginoong Yesus. Amen? Sabi po dito, Romans 12:1-2, sabi dito, present your bodies a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your spiritual worship. Do not conform to this world. Kadalasan ng Kristiyano, kung anong tawag doon? Sa mundo, pattern ng mundo, yun, uso. Yung uso sa mundo, ganun din tayo. Kapag nag-TikTok yung kayo, TikTok ka rin. Hindi ako papatalo. Alam mo, ha? Okay? Kaya mga ganun. Sa buhay, mga kapatid, no, hindi lahat kailangan we need to choose our battles as well. The pattern of this world is for personal gain. Amen? Nainula po ba kayo doon? Ang tinuturo ng mundo, you. It's not us anymore. It is God. Amen? Kaya sa buhay natin, no, kapag makikita mo yung paglakad natin, kapag dim yung light mo, ano nangyayari? Kapag dim ang light mo, yung reflection mahina. Tama po? Totoo po yun. Ano yung mga bagay? Unconfessed sin. Okay, may tinatago po ba tayo? Dapat sa Panginoon, natin ibinibigay lahat. Lahat. Wala tayong dapat itago. Neglected fellowship with God's people. Hindi tayo umaaten ng Bible study. Hindi tayo umaaten ng church. Okay? Lagi ka na lang busy. Busy. Dapat po tayo hindi. We prioritize. Amen? Makikita mo sa Kristiyano na lumalago siya kung ano yung priority niya. Amen? Worldly distractions and divided loyalties. Kanino po ang loyalty natin? Doon pa sa nag-invite sa atin na, bro, birthday ko ngayon. May church. May fellowship. May gawain sa church. Dapat ang Kristiyano, automatic tayo na pag araw ng church, araw ng pag-aaral ng salita ng Panginoon, matik na yun. Kumbaga sa unahin natin yun. Kasi, di ba, ang Bible study or ang cell group, may time po yan. Hindi yan sinasabi ng pastor o ng leaders na, bro, next week, ganito tayo, di ba? Ibig sabihin, ahead of time yan eh. Alam mo na yun. Kaya pag naman nag-invite sa'yo, bro, medyo conflict. Then, yung priorities natin, doon natin test. Amen? Kapag tayo ay masyado ng komportable na okay na ako, ang mahalaga, tawag doon, ligtas na ako, okay na yun. Yung yung ayaw mo na mag-grow, yung hindi to contentment eh. Pagiging tamad to eh. Amen? Hindi po nais ng Panginoon maging tamad tayo. Ayaw ng Lord. Kaya habang malakas pa tayo, kapatid, okay, maglingkod tayo sa Panginoon. Habang malakas pa tayo, lumapit tayo sa Panginoon. Amen? Paano natin makikilala ang Panginoon kung gusto mo lang lagi, social media. Gusto mo lang lagi, happy-happy. Di ba? Happy yung kanta natin kanina eh. Pero happy tayo pag nasa Panginoon tayo. Amen? That's the joy of the Lord is our strength. Kaya pag wala yung joy ng Panginoon sa buhay natin,
Ayun, mahina tayo. Kaya may mga Kristiyano, tawag doon, kulang sa vitamins eh. Hindi nagpapaaraw eh. Amen? Totoo po yun. Bakit? Hindi ka lumalapit sa Panginoon. Hindi mo sinasalaksak niya sa kanyang salita. That's how the Lord reflects sa buhay natin. Amen? As we surrender and fix our eyes sa Panginoon. Kasi pag hindi nakapix yung eyes natin sa Panginoong Yesus, saan tayo nagre-reflect? Dun sa problema natin, sa mga bagay na gastusin, ano pa? Sa mga kaaway natin. Speaking of kaaway, may mga kaaway po ba tayo? Okay? Totoo. Meron ka bang, tinatagong kaaway? Okay? Patawarin mo yan, mahalin mo yan. Ang sabi sa salita ng Panginoon, love your enemies. How we love them? We pray for them. Let the Lord deal it. Tama po? Wag mong isipin, wag mong pagplanuhan, kapatid. Na makaganti. Hayaan mo ang Panginoon. Amen? Hayaan mo ang Panginoon. Sa tayo nananalangin, sino ang tinichange ng Lord? Tayo. He changed our heart. He changed us. We need to surrender. Okay? We are called to be the light of the world, illuminating the darkness with the glory of God. Amen? Ano po sabi sa Matthew 5:16? Let your light shine before others so that they may see your good works and give glory to your Father who is in heaven. Di ba? Pagka alam nilang Kristiyano ka, what they expect? Mabait ka. Hindi ka nagagalit. Nagpapahiram ka. Okay? Minsan nagbibigay ka pa. Amen? Pero kung madamot ka, o magagalitin ka, yung konting reklamador ka, amen? So yun po yung mga bagay na dati sinusuko natin sa Panginoon. Amen? Hindi natin kaya yun. Pero makapangyarihan ang banal na Espiritu. Makapangyarihan po ang banal na Espiritu na nananahan sa atin. Amen? Hindi natin kaya. Pero ang banal na Espiritu ay makapangyarihan. Amen? Hallelujah! Habang tayo lumalago, nagmamature, ano pong nangyayari? The light reflects more and more. Diba? Maraming sabi, maglilingkod ako sa Panginoon pagka ganito na, mayroon akong ganito. Ang paglilingkod sa Panginoon ngayon, kapatid. Hindi bukas, hindi sa makalawa, hindi sa isang taon, ngayon. Amen? Hallelujah! Pangalawa po, progressive transformation of the Holy Spirit. Pag sinabi mong progressive, paangat. Pabanal ka ng pabanal, amen? Pabuti ka ng pabuti, amen? Paliwanag ka ng paliwanag. Dahil makapangyarihan ang banal na Espiritu na nagtatransform sa'yo. We cannot change, amen? On our own. But the power of the Holy Spirit is so powerful that He can change our lives. Walang imposible sa Panginoon. He can change. Di ba maraming mga nasa bilangguan? Maraming nga doon nakakilala eh. Bakit? Ang Panginoon ang nag-change sa kanila. Ang Panginoon ang kumikilos sa puso ng bawat isa sa atin. Amen? Kadalasan, tayo lang matigas ang ulo eh. Amen? Sanctification. Sanctification is the process by which a believer is set apart from sin and dedicated to God's purpose, resulting in an internal transformation that reflects the likeness of Christ. Kailangan we need to be empowered by the Holy Spirit, rooted in Scripture, growing in Christ's likeness, reflecting God's holiness, obedience and surrender, transforming the heart and mind. Mga kapatid, kadalasan ang Kristiyano, yung obedience tsaka surrender, napakahirap po niyan. Lalong-lalo na pagka may karga-karga ka. Meron kang iniingat-ingatan na kasalanan. Yes, that's true. Bakit? Kapag hindi mo sinurrender sa Panginoon yan, parang sinasabi mo na, Lord, you can take 4 but not 5, the 5th one. You can take all the rooms in my heart, Panginoon, but not this one. This is mine. Okay?
the full surrender, para gamitin tayo ng Panginoon, we need to surrender all. Ito yung dati, yung Holies of Holies, di ba? Bago ka makapasok doon, okay? Ang mga pari lang. The high priest only comes there. But salamat sa Panginoong Hesus, nung siya'y namatay doon sa krus ng Kalbaryo, the veil has torn apart. Tama po? At tayo po ay nagkaroon na ng access. Inilapit tayo ng Panginoong Hesus. Amen? Hallelujah. But now, that you have been set free from sin and have become slaves to God, the fruit you reap leads to holiness. Kaya ang Kristiyano, imposible na tayo bilang Kristiyano, ayaw natin ng kabanalan. Gusto pa rin na bagong ligo ka, gusto mo pa rin suotin yung luma mong damit na puro kasalanan. Amen? Lahat po tayo nagpapalit. Amen? Ng damit. Amen? Tayo nilinis na ng dugong banal ng ating Panginoong Hesus. Pinatawad sa ating mga kasalanan. Amen? Tayo po dapat hindi na balikan yung luma. Yung sinasabi na old self. Amen? So tatlo po yan. Yung ultimate, pag tayo namatay at bumalik na ang Panginoong Hesus, okay? Dun sa heaven. Amen? Glorification. Amen? Ang pag-aaral natin sa umagang ito ay yung progressive sanctification. Growing in holiness. Lahat po ng Kristiyano, dapat tayo lumalago bilang Kristiyano. Hindi pa urong. Okay? But pasulong. Amen? Hallelujah. Ano po sabi ito? Put on the new self. Okay? Tatlong bagay. Put off, be renewed, and put on. Ano po sabi sa Ephesians chapter 4 verse 22? To put off your old self, which belongs to your former manner of life and is corrupt through deceitful desires, and to be renewed in the spirit of your minds, and to put on the new self, created after the likeness of God, in true righteousness and holiness. Kaya yung kabanalan, kapag Kristiyano ka na, yun ang dinidesire mo. Amen? Kapag patuloy pa rin tayo na gusto natin suotin yung luma nating pagkatao na madumi, hindi makikita sa atin si Jesus. Amen? We cannot reflect. Totoo po, tama? Pag magagalitin ka, kapag mayabang ka, mga anak ng Diyos, wala po tayong pwedeng ipagmalaki, mga kapatid, kundi ang Panginoong Hesus. Siya po yung nagbayad ng ating mga kasalanan. Siya po yung namatay dun sa krus ng Kalbaryo. At tayo po yung mayroon ng buhay na walang hanggan. Panginoon. Amen? Regalo po yun. Wala tayong dinagdag. Alam niyo po anong ginawa lang natin doon? Participation. Yung kasalanan natin. Amen? Salamat sa Panginoon. Meron tayong buhay na walang hanggan. Amen? Put off, be renewed, and put on. Okay? So ano yung put on na yun? Okay? Put off all sinful nature. Ano sinasabi sa salita ng Panginoon? 1 Peter 2 verse 1. So get rid of all evil behavior. Be done with all deceit, hypocrisy, jealousy, and all unkind speech. Sa Tagalog, kaya nga talikuran na ninyo ang lahat ng kasamaan, ang lahat ng pandaraya, pagkukunwari, pagkainggit, at paninirang puri. Okay? Meron po ba ditong marites? Okay? Yung mahilig magkwento? Pero mayroon daw tinatawag na good Samarites eh. Alam mo okay? Sino po yung kinukwenta niya? Yes! The good news. Di ba pagka merong, alam ba, may share? Alam ba, si sister, sis, may sale doon. Di ba? Sinishare mo. Magandang bagay kasi may discount eh. Okay? Yung mga magandang bagay sinishare. Tama po? Tayong mga Kristiyano, yung mga magandang bagay, sinishare natin yun. Sino yung magandang bagay? Yung good news, ang ating Panginoong Hesus namatay po para sa ating mga kasalanan. Amen? At meron tayong kapatawaran. Amen? Hallelujah. Bakit sinasabi ito talikuran? Okay? Pag sinabi yung put off, talikuran, wag mo nang balikan kapatid. Nandun na yun sa likod eh. Pinatawad na yun ng Panginoon. Ang kadalasan, kaya hindi tayo lumalago, alam mo yun, parang aparador. Mayroon ka isang aparador dito, may isang aparador ka dito, suotin ko muna to. Paminsan-minsan lang naman eh.
Mga kapatid, sa atin bilang mga Kristiyano, we need to be intentional. We need to decide, we choose to live a life that is pleasing sa Panginoon. Hindi kung kanino man. Hindi tayo nagpapabida kung kanino man. Amen? Isa lang ang bida. Ang Panginoong Yesus. Naglilingkod tayo sa church para sa Panginoon, for His glory. Amen? Ginagawa natin yung the best natin para sa Panginoon. Nagawitin niya ang buhay natin maging pagpapala sa iba. Amen? Maging blessing sa iglesia. Amen? Huwag po tayong magpagkumari. Kasi dapat ang Kristiyano hindi na mapagkumari. Yung okay sis, pero pagdating doon, uy, alam mo si ganyan. Alam mo yan, kinukwento mo na pala. Huwag ganon. Kung ano yung nakikita sa atin, that's who we are. Kung halimbawang may ganon, you cut it. You pray for that person. Kasi, totoo po, may naman ganyan sa church. Hindi naman perfecto ang church eh. Kaya nga, may mga gantong paalala. Tayo bilang mga anak ng Diyos, tayo po ay peacemakers. Okay? Hindi tayo dagdag. Dagdag bawas na parang boto lang. Okay? Be renewed. Bakit kailangan i-renew yung mind natin? Okay? Kapag ang mind natin nakababad sa mundo, mga bagay sa mundo lang ang pinaprioritize natin. Amen? Bakit kailangan magbabad tayo sa Scripture? Bakit kailangan ilubog natin yung sarili natin dun sa Scripture? Kasi the more we study God's Word, the more nare-reveal sa atin yung kapangyarihan ng Panginoon, yung promises niya. Amen? You cannot claim something you don't know. Amen? Pag sinabi ng Panginoong Yesus na He will give us peace, may problema ka. Hindi mo alam yon. Maghihintay ka pa ng Friday para lang malaman mo na sabihin ni pastor na nabasa sa salita ng Panginoon na may kapayapaan tayo kapatid na nagmumula sa Panginoong Yesus. Pero kung tayo nag-aaral at patuloy na nagpapaturo sa banal na Espiritu, lalago po tayo. Hindi siya automatic. We need to surrender our lives sa Panginoon. Pray in real time. Napakahalaga sa lahat bilang mga Kristiyano na nanalangin. Ang isang Kristiyano, pag hindi siya nanalangin, parang sinasabi niya sa sarili niya na kaya ko. We are stronger when our knees touch the ground. Amen? Kapag tayo lumuluhod sa Panginoon at nagpapasakop sa Panginoon, we are saying, Lord, let your will be done. Gawin mo, Panginoon, ang kalooban mo at hindi kalooban ko. Amen? Ang pagluhod sa Panginoon ay isang bagay na kung saan we surrender sa kapangyarihan niya. Amen? Guard our mental gateways. Kaya napakahalaga yung walk by the Spirit. Ano pa sabi doon? Okay? So we cannot, kapag tayo, puspos ng banal na Espiritu, mga kapatid, hindi natin i-desire yung mga bagay sa mundo. Amen? Yung mga bagay na pang sarili lang natin. Pero ang gandaan sa Panginoon, no? Di ba may mga prayers tayo sa Panginoon? And the Lord honors it. The Lord answers it. Bakit? Kasi makakabuti sa iyo yun. Amen? Magiging pagpapala ka rin sa iba. Amen? Engage in Christ-centered community. Kaya kapag hindi ka nag-church, may question tayo dyan. Mag-church ka. Bakit? Hindi ka solo soldier na Kristiyano. Lahat po tayo ay in one body and our head is Jesus. Amen? Hallelujah. Practice thankfulness. Always start the day and end the day in the Word of God and prayer. Napakahalaga po bilang mga Kristiyano ang pananalangin at pag-aaral ng kanyang mga salita at higit sa lahat pagpapasakop sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Why putting on matters? Clothe yourself with Christ's qualities. Sabi po dito, Colossians chapter 3 verse 12 to 14, since God chose you to be holy people He loves, you must clothe yourselves with tender-hearted mercy, kindness, humility, gentleness, and patience. Make allowance for each other's faults and forgive anyone who offends you. Remember, the Lord forgave you, so you must forgive others. Above all, clothe yourself with love,
which binds us all together in perfect harmony. Kaya nagkakaroon ng division sa church. Bakit? Yung love, hindi nangingibabaw. Nasaktan ka, forgive. Release that forgiveness, kapatid. Huwag mong, alam mo yung tawag doon, ikaw mahihirapan eh. Di ba? Para kang si Dora niya, nakabakpak. Okay? Di ba? Maraming ganun eh. Anong dala-dala? Bigat-bigat. Pastor, dami kong problema, pastor. Dami kang karga-karga, kapatid eh. Ang dami mong kargada eh. Okay? Ang dami mong dala-dala na kasalanan o yung pansarili. Ilatag mo sa pana ng Panginoon yan, isuko mo sa Kanya. One more thing. Kapag hindi tayo marunong magpatawad, check it. Check natin. Yung heart natin. Tayo dapat ay marunong magpatawad. Because the pride, maybe, lumalapit sa iyo yan. Sabihin ng pride, huwag mong patawarin yan. Hayaan mo siya. Patawarin mo, kapatid. Amen? Naintindihan niyo po yung the globe and the hand? Meron po bang globe dito? Wala. Okay. Ang hand natin, okay? Ang globe, kapag kayong globe, any globe, iba-ibang klase ng globe, di ba? May globe para sa kusina, may globe para sa tawag doon, sa mga bagay kagaya ng mechanical, okay, electrical, anong mang globe yan? Iba-iba, di ba po? Walang halaga yan kapag ka nakalatag lang. Pag hindi mo ginamit, ang buhay ng tao parang globe. Dapat merong mag-feel nun. Ang mag-feel sa atin, ang banal na Espiritu. Para ang ating buhay ay empowered niya and filled niya ng banal na Espiritu. Amen? Ano pong dapat natin gawin? Huwag nating pag ang sinabi ng banal na Espiritu, itong lahat na to, kukuha ng, tubig. Kukuha ng ganito, paano kung yung isa ayaw? Ito pa. Ayaw, hindi mo maano yan. Hindi mo mahahawakan ng maayos. Sa buhay natin, mga kapatid, no? Let's continue to surrender our life sa Panginoon. And let the Holy Spirit empower us. In Galatians chapter 5, verse 22 to 24, wala po yan dyan. Pero sabi po doon, makapangyarihan po ang banal na Espiritu. And we need to trust our great navigator. We need to trust Him sa daan na tayo'y sumusulong. Sa daan ng buhay natin, kung saan man tayo ngayon, pagkatiwalaan natin ang Panginoon. Dahil hindi nagkakamali ang Lord. Dumadaan ka man ngayon sa pagsubok, kapatid, kumapit ka pagkatiwalaan mo ang Panginoon. Dumadaan ka man ngayon, kapatid, sa mga bagay na nahihirapan ka, na isuko ang mga bagay sa buhay mo. Isuko mo sa Panginoon. Let the power of the Holy Spirit fill us. Amen? Dahil kapag hindi tayo sumusuko sa Panginoon, may negative effect po yan. Okay? Positive, electric na tayo ngayon. Okay? Ang negative po na effect nito, yung mundo, mas marami tayong ginagawa sa mundo. Pero yung positive effect po, pag nagpapagamit tayo sumusuko tayo sa banal na Espiritu, na inaalaw natin ang banal na Espiritu ang siyang mag-control sa atin, mag-guide sa atin, ano mangyayari? Love, joy, patience, kindness, self-control, gentleness. Amen? Yun po ay kusang lalabas sa buhay natin. Natututo tayo dahil makapangyarihan ng Diyos. Amen? Hallelujah. Patuloy tayong mag-aral, pahalaga ng salita niya, mag-surrender tayo sa banal na Espiritu. Ito po yung means of sanctification. The blood of Jesus. Okay? And faith and obedience. Napakahalaga po ng pananampalataya at obedience sa Panginoon. Kasi kapag hindi tayo nag-obey, kapag hindi tayo nag-obey sa Panginoon, masyado tayong mapagmalaki. Ang buhay natin, mga kapatid, hindi na sa atin ngayon. Amen? Lord, this life is not mine anymore. It is you who purchased it with your precious blood. And may purpose may purpose tayo, bakit tayo pinili ng Panginoon. Pinili tayo? Pinili tayo. Ang dami-daming tao sa mundo, but isa tayo sa pinili ng Panginoon. Amen? Hindi man tayo sobrang yaman nila, pero tayo po ay anak ng Diyos.
And one day, heaven is our home. Amen? Hallelujah. Ito po yung mga areas na dapat isusuko natin sa Panginoon. Yung mga habits natin, lifestyle natin, relationship, forgiveness, time, and resources. Kapag kayong time mo, lahat tayo may 24 hours eh. Okay? Actually, yung another 8 hours, pantulog yun. Tama po? Minsan 5 hours, 6 hours. Let's ensure that yung time na yun, ibigay natin sa Panginoon. Amen? Ibigay natin sa Panginoon. Habang tayo nabubuhay, maglingkod tayo at lumapit sa Panginoon. Amen? Hallelujah. Living with purpose. Bakit kailangan yun? Ano pong sinasabi sa salita ng Panginoon? Remain connected to Christ. Kung gusto natin lumago tayo, magbunga, we need to be connected sa vine. Sino ang vine? Ang Panginoong Yesus. Amen? I am the vine, you are the branches. Whoever abides in me, and I in him, he is that bears much fruit, for apart from me, you cannot do nothing. Wala tayong magawa. Kung wala tayo o hindi tayo nagpapasakop sa kapangyarihan ng Panginoon. Amen? And remember the Great Commission, kapatid. Wag nating kakalimutan to. Hindi lang po ito para sa mga pastor, sa mga leaders, lahat po tayo. Amen? Go, therefore, and make disciples. May promise ang Panginoon. He will be with us wherever we go. Kaya, hindi ka nag-iisa kapag nag-share ka. Hindi ka nag-iisa pag nananalangin ka para sa mga tao na lost. Amen? Hallelujah. Eternal perspective. Dapat ang mindset natin, tayo patuloy na lumago, sumuko sa Panginoon. Amen? Na one day, kapatid, may reward. Amen? Wag nating isipin yung reward dito. Yung, sabi nga, pag nag-champion ka, di ba? Let's say basketball, nag-champion ka, may trophy kang malaki. After some time, luluma yun, mawawala. Amen? Yung reward ng Panginoon doon sa heaven, forever. Amen? At salamat sa Panginoon dahil habang tayo nagpapagal at naglilingkod sa Panginoon, yung joy ng Panginoon, hindi tayo mapapagod. Bakit? He is renewing it. Amen sa buhay natin. Hallelujah. In Ephesians chapter 5 verse 15 to 21, so be careful how you live. Totoo po, di ba? We need to be careful paano tayo namumuhay. Make the most of every opportunity in these evil days. Understand what the Lord wants you to do. Amen? Sabi po doon, be filled with the Holy Spirit. Napakalaga sa lahat. And give thanks for everything to God, the Father, in the name of the Lord Jesus Christ. Amen? Lahat papuri sa Panginoon. Amen? Sa paglilingkod natin, kapatid, isa lang po ang nais nating i-desire, na ang Diyos ang maparangalan at maluwalhati. Lord, use me, here I am. And as we desire, we continue to surrender sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Because we cannot do anything, mga kapatid. We cannot change our lives. Ang banal na Espiritu ang mag-change nito. Ang napakahalaga sa lahat, remember, for it is God who works in you both to will and to work for His good pleasure. Ang banal na Espiritu ang mag-work sa buhay natin. Amen? Ano pong dapat natin gawin? Live each day controlled and guided by the Holy Spirit. Amen? Then the words of Christ will be in your mind. The love of Christ will be behind your actions. The power of Christ will help you control your selfish desire. Amen? Mamuhay sa bawat araw na pinapamalahalaan na pinapapatnubayan ng Espiritu Santo. Sa gayon, ang mga salita ni Kristo ay mananahan sa iyong isip, ang pag-ibig ni Kristo ay gagabay sa iyong kilos, at ang kapangyarihan ni Kristo ay tutulong sa iyong supilin ang mga makasaraling pagnanasa. Kasi pag nasa isip mo ang Panginoon na, ang desire na ng Panginoon, hindi na yung sarili mo ang iniisip mo eh. And that's how the surrender life sa Panginoon. And we cannot change. But remember, from glory to glory, binabago tayo ng Panginoon. And the power of the Holy Spirit is in us. What we need to do is to surrender
and trust everything sa kapangyarihan niya na baguhin ang ating buhay at makita si Jesus sa buhay natin. Amen? So, inaanyahan ko po lahat ay tayo tumayo. Tayo manalangin, dakilang Diyos na mapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po, O Diyos. Sa umagang ito, Panginoon, sa iyong mga salita, Panginoon, it is your power, Holy Spirit, that's going to change us, Lord. That's going to continually transform us, Lord, to be more and more like Christ. His qualities, His character, Panginoon, sa buhay namin. Lord, sa mga panahon, Panginoon, kami po'y nagiging matigas ang ulo. Ginagawa po namin ang aming sariling mga desire, Lord God. Lord, we ask forgiveness, Panginoon. Banal na Espiritu, Ikaw po, Panginoon, ang siyang manguna as we surrender sa kapangyarihan mo this morning, Lord. Lord, control us, Lord. Guide us, Lord. Fill us, Lord, with your holy presence, Lord God. Holy Spirit, fill us. Empower each and every one of us, Lord God, na kami po, Panginoon, ay may makalakad ng may kabanalan sa iyong kapangyarihan, sa iyong grasya. Lord, sa umaga pong ito, Panginoon, maraming salamat sa iyong mga salita, Panginoon. Dahil yung old self namin, Panginoon, ay dapat namin talikuran. At patuloy kami magsusurrender sa iyo. Mag-o-obey sa iyo, Panginoon. At salamat, Panginoon, dahil ikaw, O Diyos, ay makapangyarihan. Patuloy mo kaming baguhin araw-araw, Lord. At ang iyong kalooban lamang ang mapangyari sa buhay namin, Lord. Sa mga bagay, Panginoon, na kami po, Panginoon, ay nagkukulang. Ikaw po, Panginoon, ang magpuno. Sa mga bagay, Panginoon, na kami po, Panginoon, ay hindi namin naiintindihan ng iyong mga salita, turuan mo po kami, Panginoon. Sa mga bagay, Panginoon, na hindi namin nasusuko sa iyo, anumang kasalanan ito, Lord. Sa umaga pong ito, Panginoon, patawarin mo kami at isusuko po namin sa iyo ito, Panginoon. Lord, use us for your glory alone and for the pardons of your kingdom. Lord, continue to bless each and every one of us, Lord. Grace us, Lord, with your continuous protection. Grace us, Lord, with your continuous provision. Protect us, Lord, from the attacks of the enemy, Panginoon. And Lord, dalahin ko po, O Diyos, na ang buhay namin ay patuloy na magliwanag at ikaw ang makita, Panginoon Jesus. Holy Spirit, maraming salamat po, Lord. Continue to change us, Lord, to be more and more like Christ. Lord, sa umaga pong ito, Panginoon, binabalik po namin sa inyo pinakamataas na papurit pa salamat. May the grace of our Lord may the love of the Father and the grace of our Lord and Savior Jesus Christ and the continuous fellowship of the Holy Spirit be with us all. In Jesus' name we pray. Amen. God bless everyone.